Magandang araw mga boss. Kung ganitong klaseng sasakyan nyo, kayo na yung mag-change oil. Napakadali lang naman. Una, gagamit ka ng box lens na number 17. Ayan lang naman yung drain plug mga boss. Luwagan nyo lang yan. Pag naluwagan nyo na, pwede nyo nang kamayin yan para matanggal nyo na itong drain plug nya. Nang sa ganon, mapatulo nyo na itong langis. O di ba mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan nyo, napakadali lang i-change oil. Naluwagan nyo agad itong drain plug nya. Hindi naman siya ganon kahirap. At pagkaunti na lang yung tumutulong langis dito sa makina mo, pwede mo na ngayon ibalik itong drain plug nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kinakabit ko muna pansamantala itong drain plug. Ipinakapit ko na yan dito sa thread nya. Tapos gamit yung box lens sa number 17, hinigpitan ko yan. Tsaka ngayon ako babalik dito ulit sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, gagamit ako dyan ng pure oil na langis para i-flashing ko muna itong makina ni customer. Para sa akin kasi mga boss, mas maganda na bago mo ilagay yung paborito mong langis dito sa makina, i-flash mo muna. Malaking tulong kasi yun mga boss, para kahit papano nalinisan mo itong loob ng makina mo. Pero kung wala ka naman budget, pwede naman patulo lang. Ilagay ko na itong engine cap mga boss, tapos pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang na umaandar itong makina hanggang 5 minutes at hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or ano paman. Dapat naka-idle lang siya or naka-minor. Pero pag na-consume nyo naman na yung 5 minutes na naka-start itong makina, pwede nyo nang i-switch off yan. Tapos balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box lens sa number 17, luluwagan mo ulit itong drain plug para yung ginamit mong langis na pang-flashing, ma-drain mo siya ulit. Ayan mga boss, luwagan ko na itong drain plug, tapos kamayin ko na yan para itong drain plug mas mabilis ko siyang matanggal. At ang diskarte yan mga boss, na habang nagpapatulo ka ng langis para naman hindi ka mainip sa paghihintay, pwedeng tanggalin mo muna itong lumang oil filter mo. Dito naman yan nakapwesto sa may bandang harapan ng makina mo. Ayan mga boss, gagamit ako dyan ng oil filter rinse. Pag niluwagan nyo yan mga boss, ibig kong sabihin itong oil filter nya pakaliwa. Tapos pag kaya mo nang pihitin ng kamay mo, pwede mo nang kamayin yan mga boss, gaya ng ginagawa ko, para tuluyan ko nang matanggal itong lumang oil filter ni customer. Ayan na mga boss, natanggal ko na. Syempre naman dapat mga boss, meron din kayong pansalo dyan para hindi kumalat yung langis. Tapos ito namang base ng pagkakabitan nyo ng bagong oil filter. Kung makikita nyo, pinunasan ko ng malinis na basahan yan. At bago nyo ilagay itong bagong oil filter, yung o-ring yan mga boss, hanggat maaari dapat pinahiran nyo ng kaunting langis yung o-ring yan, para pag hinigpitan nyo itong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring nya. Sa paghigpit yan mga boss, dahil nga sa kayang-kaya ko naman, ginamitan ko lang yan ng kamay. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kinamay ko lang yan dahil maliit lang naman itong oil filter ng ganitong klaseng sasakyan. Pero kung hindi nyo kaya mga boss, pwede yung gamitan nyo ng oil filter rinse sa paghigpit. Dito naman tayo sa oil pan mga boss, nakita nyo, pinunasan ko muna itong pagkakabitan ko ng drain plug. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong drain plug nya, ipakapit ko na yan sa thread nya. Tsaka ko ngayon siya gagamitan ng box lens sa number 17 para i-final ko na yung higpit. O di ba? Sabi ko sa inyo, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo na yan kung kayo ang magdi-DIY para mag-change oil nitong sasakyan nyo. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng drain plug pati ng oil filter, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para magsalin ka ng langis. Dahil nga sa may nakaready si customer na 7 liters. Sa 7 liters mga boss, hindi mo maisasalin lahat yan, may susobra dyan. Kaya ang diskarte ko dyan mga boss, sinalinan ko lang muna yan ng 6 liters. Importante na gumamit ka ng dipstick para sigurado ka sa isasalin mo na langis dito sa makina. Kahit na alam mo pa yung liters na capacity ng makina mo, dapat sa dipstick ka pa rin mag-base. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinugot ko na itong dipstick na sasakyan ni customer, pinunasan ko yan, tapos ibabalik ko yan para makita ko yung tamang sukat ng langis dito sa makina. Kailangan mga boss, naka-level yan, nasa pangalawang tuldok o kaya nasa F, naka-full yun. Ibig sabihin, gaya nito mga boss, malapit na siya sa pangalawang tuldok. Kaya ang gagawin ko dyan, ibalik ko muna itong dipstick. Kasi ang diskarte ko dyan mga boss, pinapa-start ko muna itong makina. Tapos, after ng ilang minuto, ipapa-switch off ko yung makina.
tsaka ko ngayon susukatin yung oil dito sa dipstick. Na pagkulang pa, tsaka ngayon ako magdadagdag ng langis dito sa makina para sigurado kong hindi ako susobra. Pero bago ko i-start itong makina, palitan ko muna itong lumang air filter ni customer. Ayan, kung makikita nyo, meron itong dalawang clip sa ibabaw ng cover niya, ng air filter nga. At ito na nga mga boss yung lumang air filter ni customer na mula nang mabili niya raw itong sasakyan, hindi pa daw yan napalitan. Kaya ito na yung bago. Ikabit ko na yan. Sa paglagay naman ng bagong air filter nito mga boss, madali lang naman yan. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat nyo nitong bagong air filter dito sa loob ng housing niya. Para pag inilagay mo na itong cover ng air filter housing mo, hindi ka mahirapan sa paglagay ng dalawang clip. O, di ba? Nailagay ko na yung dalawang clip. At dahil sa okay na yan, pwede mo na ngayon i-start itong makina. O, di ba mga boss? Napa-start ko na itong makina ni customer. At hindi naman ganun kahirap mag-change oil ng ganitong klaseng sasakyan. Ganun lang mga boss, at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.